Kamusta po mga kababayan? Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan. Nagkausap na po at nagkasama na po ang Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Sa wakas po, nagkausap na po sila at nagpahiwatig po at may mensahe po sa taong bayan, sa atin po, sa mga taga-suporta po ng dating Pangulong Duterte, ay pinaabot po ni dating Pangulong Duterte at yan po ay pahayag po sa atin ni Vice President Sara Duterte. Ang pagpapasalamat po ng dating Pangulong Duterte sa suporta at syempre po ay talagang relax lang daw tayo at talagang lahat naman daw po ay may hangganan ayon po sa dating Pangulong Duterte. Relax muna daw po tayo at napakalakas po kasi ng loob ng dating Pangulong Duterte kahit po sa kanyang edad, sa kanyang katandaan mga kabayan. Pakinggan po natin ang pahayag po ng ating Vice President mga katambay. Okay. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong pagpapakita ng suporta dito, at sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa pagpapakita nila na galit. At sobrang galit! Sa nangyari kay President Duterte, sa nangyayari sa ating bayan. Napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob sa lahat ng pinagdadaanan ngayon ni President Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon. Galing ng France, galing ng Belgium, Germany, galing ng London, galing ng Germany, kayong mga seaman. Mga seaman natin. Mabuhay kayo, sir. Meron pang galing Amerika. At kanina, meron akong nakausap na maliit na grupo dito, kaninang umaga. Sabi ko sa kanila, napakahalaga ng inyong mga trabaho, kaya huwag ninyong pabayaan. Euro is nothing without our ex-president! Yes, dahil alam ko breadwinners kayo lahat. Hindi nyo gusto magsapalaran sa ibang bansa, maiwan ang pamilya ninyo doon sa ating bayan. Pero napakahalaga yung trabaho ninyo at yung pag-alaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Alalahanin natin, napakahalaga yung edukasyon nila. Kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa kanila na yun ang magpapabago sa buhay nila, ang edukasyon nila. So maraming salamat dahil it is heartwarming na kahit mawalan kayo ng trabaho, mawalan kayo ng sweldo sa isang araw, mabawasan ang inyong leave. Pagalitan ng mga asawa! At meron po sa inyo ay nakapag-absent kahit wala ng leave. Para muna sa mga tao sa Pilipinas, mga pamilya. Mahal ko kayo. Kaya meron po kaming imbitasyon sa inyo, paanyaya sa inyo na tayo ay magsama-sama sa March 23. Sabi po ng mga
mga tiga Netherlands ay Sunday po yan. At sabi ko kanina sa mga kasama natin na kababayan dito, sabi ko, Friday, Saturday, maglaban na kayo. Dahil Sunday, magkita-kita tayo sa March 23. Location mo! Dito po, sa Netherlands. Hindi ko lang alam kung sa Amsterdam, sa Hague, pero dito siya sa Netherlands. Saan siya yan? Saan po siya i-post, ma'am? Asa siya i-post? Ang pagkakaalam ko, meron kasi kayong mga group leaders. Yes, ma'am. Iba't iba Okay, good. Sige, sige. Okay, that's nice. Meron pong ginagawang meeting. Kahapon may ginawang meeting. Di bali po, sasabihin ko sa kanila na i-post nila publicly para kahit hindi membro ng grupo ay alam nila kung saan sila. Suporta! At kahit umulan ay hindi kayo umaalis. Para po sa mga Pilipino sa Pilipinas, ma'am. Gusto ko lang ulitin kasi kanina masyadong malayo yung iba, hindi niyo narinig man yung mensahe ni Pangulong Duterte. Sabi po niya, dahil sinabi ko, madami ang nasaktan. Madami ang umiiyak. Madami ang galit. Sinabi ko, mahalaga, madami ang nag-absent. Kaya sa kanya, ano ang gusto mo ipaabot sa kanila? Bahala na kayo dyan. Ang una niyang tanong is, nandyan sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas. Sabi niya, hindi ko man lang sila makausap at makamusta. Sabi ko, darating tayo dyan. Pero sabi ko, ibigay mo muna ngayon ang sa akin ang mensahe mo para sa kanila. So sinabi niya, unang-una, relax lang. May hangganan ang lahat. There is a day of reckoning. Yan ang kanyang mensahe. Mababad daw, pinakulat nila sa gawas. Pag-presidente, ma'am! Pag-presidente, ma'am! Kadun lang, naliwag ako. Okay na naman. Thank you, Babawa yun na natin. Okay, naalala ko na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yun. Kasi, alam nyo yun, para, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Ano mo yun? Hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko Okay lang daw, sabi rin na umiiyak sila. Tapos sabi niya, di umiyak ka din. So usual na, alam niyo na, yung sense of humor. Sabi niya, di umiyak ka din. And sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. Sabi ko, ano lang, kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na
As a Filipino, I never surrendered my country. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Yun ang mensahe niya nung tinanong ko siya kung ano ang specific mo na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentiments niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala. Kain Yan po mga kabayan, mahaba pa po. Ayun, nagbigay po ang ating dating Pangulong Duterte ng lakas ng loob para sa mga Pilipino na talagang pinakikita po ang lakas at tapang ng mga Duterte, pati po ang ating Vice President. Nakita po natin na talagang kayang-kaya po nila dalhin ang problema ang binigay po sa kanila ng ating gobyerno na pagtataksil po sa bayan. Ipinamigay po na para pong mga kidnapper po ang ating gobyerno. Kinidnap po ang dating Pangulong Duterte. Puwersahan pong dinala sa The Hague, dito po sa Netherlands, sa ICC, sa International Criminal Court. At talagang ang pahatik ang dating Pangulong Duterte kahit po siya nasa pangangalaga na po ng International Criminal Court ay nakukuha pong magbiro, mga tambay. Dahil nga po ano po sabi ng dating Pangulong Duterte at binanggit po ni Vice President, di ba? Dahil nga po tayo, mga kababayan, mga kasulok-sulukan ng bansa, may mga nagdadalamhati, malungkot, lumuluha, at ano po ang sabi ni dating Pangulong Duterte? Di kung gusto mo, pati ikaw, umiyak ka rin. Di ba? Nakita niyo po yung biro. Dahil nga po, tama rin po ang sabi ng Vice President. Hindi po kasi magiging solusyon o hindi ka makakagawa ng solusyon kung iiyakan mo lang ang problema. Tama po yun eh. Hindi ka makakagawa ng solusyon kung dadaanin mo lang po sa iyak ang problemang binigay sa iyo ng gobyerno. Tama po yung mga tambay. Kaya po ang sabi nga po at bilin ng ating dating Pangulong Duterte na relax lang daw po muna tayong lahat, mga kababayan. At syempre po, may hangganan po lahat ang ibinigay nilang problema. Dahil nakikita naman po natin ang tibay at tatag ng mga Duterte. Dahil wala po talaga silang nilalabag na batas. Wala po silang maituturing na kasalanan. Dahil po yung ginawa nila ay para proteksyonan ang mga susunod nating lahi. Para po hindi po malagay sa napakadugo at napakasamang bansa ang Pilipinas na lalamunin ng narco politics, droga at laganap na krimen noong mga panahon na yon. Ang ating mga henerasyon, pinoprotektahan ni dating Pangulong Duterte ang mga susunod nating henerasyon na hindi maging zombies, hindi maging buwang ang ating mga magulang. Di ba? At ang napakasakit pa, sa kabila po nang naprotektahan tayo ng 6 na taon, ay nagkaroon po tayo ng pamahalaan ng mga Judas. Mga Judas po ang nagkaroon tayo ng ating gobyerno, mga tambay. Ibinigay po tayo na wala ka proteksyon, mga tambay. At may sabi pa nga diyan, ano sabi ni Attorney Sal Panelo? Sa halip na bigyan ng proteksyon
ang mamamayan at ng ating bansa. Ipinagkalulo ang dating Pangulong Duterte. Yan po ay isang impeachable ayon po sa kay Attorney Sal Panelo. Violation po daw po yan. Violation sa ating Constitution, mga kabayan. Impeachable ground daw po yan. Na imbis na protectionan mo ang taong bayan, mamamayang Pilipino, pinagkalulo mo pa. Ikaw pa mismo na gobyerno ang kumidnap na walang proseso ng batas. Inilagay mo sa kamay mo ang judicial, ang korte, ang hukuman, inilagay mo sa iyong kamay, mga kabayan. Kasi hindi po nila pwedeng sabihin sa mga Pilipino na tama ang proseso na ginawa nila. Merong utos ang batas. Pinapayagan ng saligang batas, pinapayagan ng judicial ang ginawa nila. Dahil nahandyan daw po ang DOJ, ang Department of Justice. Bakit? Department nga eh. Department of Justice. Paano mo masasabing nasa judicial yan? Judicial. Ang Department of Justice ay hawak po ng executive. Di ba? Executive. Di ba? Hawak po yan, under ng vice ng Office of the President, ang DOJ. Kaya po yung ginawa po nila, talagang puro kabalbalan para lang po talagang mapabagsak nila ang imahe. At dahil hindi po nila kayang talunin sa malinis na halalan ng mga Duterte, ginawan po nila ng paraan kahit po napakarami nilang paglabag sa batas, paglabag po sa ating institusyon, paglabag po sa judicial, At ang napakasakit pa, para mo ibinenta ang ating soberanya. Ibinigay mo sa banyaga. Yun po ang sinasabi rin ng Vice President. Saan ka nakakita? Ang dating Pangulong Duterte nanungkulan ng 6 na taon. Never siyang nagbigay ng Pilipino. Sinurrender niya ang Pilipino sa banyaga. Never. Samantala ngayon sa ating binagoong Pilipinas, nagkaroon tayo, mga tambay. Illegal pa ang pagbibigay. Hindi pa sumunod sa proseso ng batas. Illegal. Pinamigay ka. Kaya nga sabi ni Sal Panelo, kaya nga sinasabi ko, Mr. President, you're liable. That is the impeachable ground. Kasi dapat protektahan mo ang iyong bayan at ang mamamayang Pilipino. Reliable siya eh. Kaya po ang sinasabi nga po dito, lalo po yung isa pong last part. Ano sabi ng attorney? Sabi ni attorney, sinasabi mo, walang jurisdiction. Walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yun ang sabi. Tapos ano sinabi ng Interpol? Ang Interpol po ay nakiusap lang sa pamahalaan. Nakiusap po ang Interpol. Ano po daw ang ginawa ng Pangulo nung pinakiusapan ng Interpol? Walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ano po ang sinabi po? Pumayag po ang pamahalaan sa Interpol. Kaya po lumalabas ang ating bansa ay international na po, matambay. International na nasasakop na po tayo na Interpol. Kontrolado na po ang bansa natin na Interpol. Wala na po tayong soberanya ang ating bansa. Mga kababayan, nakuha na po tayo ng mga dayuhan dahil po sa ginawa nito ng ating Pangulo, mga tambay, na pagtataksil sa bayan. Napakarami pong problema na haharapin yan. Yung sinasabi nga po ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte, may hangganan ng lahat. May hangganan po. Hindi po magtatagal yan. Kaya po sinasabi po, dahil napakaganda rin po na sinabi po ni Attorney Salvador Medaldea, di po ba? Yung kanyang speech doon sa ICC, ano sabi niya? Kidnapping, walang proseso ng batas sa Pilipinas ang ginawa ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas. Kidnapping ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Puwersahang kinuha, puwersahang sinakay sa eroplano
mga kababayan. At ang nagbayad pa ng eroplano, pamahalaan pa. Pamahalaan pa. Ganun po katindi ang ginawa pong pagtataksil sa bayan ng Pangulong Marcos Jr. Grabe po. Grabe. First time pong nangyari yan. Dating Pangulo, pinagkalulo mo dahil sa pagiging greedy yata sa kapangyarihan, pagiging sakim sa kapangyarihan. Ganun po ang nangyari. Sobrang sakim. Nung mabalik sa inyo ang power, ayaw nyo na mawala. Kahit sa masamang pamamaraan, gagawin nyo. Hindi kayo lumaban ng parehas. Merong batas ang Pilipinas. May judicial ang bansa. Pwedeng magsampa ng kaso. Lahat ng klase na kaso ay tinatanggap sa ating hukuman. Samantalang pagdating kay dating Pangulong Duterte, wala pang kaso. Ni isang kaso sa bansa natin. Wala siyang kaso. Kaya nga po talagang matindi po ang ginawa nilang pamumulitika. Ni walang kaso sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Pero pinadala mo sa International Criminal Court. Paano mo sasabihin niya na terorista? Meron ba terorista na walang kaso? Di po ba? Terorista ba? Ni walang kaso? Malinis, walang conviction. Hindi naging convicted ang dating Pangulong Duterte. Malinis ang kanyang record sa bansa natin. Pero pupunta lang ang Interpol, maikiusap sa'yo dahil nag-release ng ang ICC. Merong warrant of arrest ang ICC. Pumayag ka? Hindi naman tayo bansa. Tayo ba'y Netherlands ba tayo? Tayo ba'y nasasakop ng ICC? Tayo ba'y mga puti, mga dayuhan? Kaya po nangyari po dito, malalim na politika po ito mga tambay. Malalim na politika. At meron din po nag-message sa akin na mga kababayan natin, mga subscribers po natin na sinasabi po, yung dalawa daw po, hurado ron. 2 tumatayo na judge. Ang sabi po sa message po ng kababayan natin ay kaibigan daw po ni Lisa, ang First Lady. May katotohanan po kaya yon? Nakakalungkot po yon. Kung yung judges na 2 daw puti ay nahandun din sa chambers kung saan nililitis o lilitisin ang dating Pangulong Duterte, ay meron na antimanong nakapasok doon na kaibigan o kaalyado di umano ng First Lady. Nakakatakot po yan mga kababayan. Ibig sabihin, gamit na gamit po ang pera ng bansa. Gamit na gamit kaya ang pera ng Pilipino para po dito sa pagpapabagsak? Mga kababayan, talagang pera po ba ng taong bayan ang ginagamit para mabura na sa politika ang mga Duterte? Uubusin ang pera ng bansa para lang mapabagsak talaga ang mga Duterte ng pamahalaan natin dahil nga pinagkaluno na eh. Gaano kalaki ang gastos ng pamahalaan dyan sa ginawa nila? Gaano kalaki ang binayaran ng taxpayer ng mga Pilipino dyan? Yung paghuli ng illegal kidnapping at hinatid mo pa sa bansa ng Netherlands sa The Hague. Di ba? Diyan sa ICC. Gaano kalaki kaya ang binayaran ng mga Pilipino diyan na pagtataksil? Nagtaksil na tayo, nagtaksil na ang ating pamahalaan, nagtaksil na ang ating pangulo sa bansa. Tayo pa ang gumastos. Tayo pa ang gumastos sa lahat. Hindi naman nila pera 'yan. Di ba kapakalupit? Pinagkalulo mo ang dating Pangulong Duterte. Hindi mo pinrotektahan dahil sa sobrang pamumulitika nyo. Pera ng taong bayan ang ginagamit nyo sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo yata. Pera ng taong bayan ginagamit nyo sa pagpapabagsak para lang sa political, sa politika, sa gahaman sa power. Ganun po ba? Nakakalungkot po ang nangyari sa atin. Ngayon po, lumabas na po talaga ang pagiging ganon. Ganon po pala ang pagiging, Kasi nakita naman po natin ang history ng pamilya nila eh. Di ba? Yung pagiging ibang klase mga kababayan. Kaya nga po, malalaman po natin mga kababayan kung may katotohanan po at magkakaroon po ng
ng biases, lalo sa paghihiring. Makikita naman po natin yan dahil yung una, kailangan po nilang tugunan yon at pansinin ang sinabi po ni Attorney Salvador Medaldea na kidnapping ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Pag hindi po nila yan inaksyonan at hindi po nila inimbestigahan yan ng ICC, ang totoong nangyari kung paano inaresto ang dating Pangulong Duterte, nangangahulugan po niyan mga kababayan na gamit po ang pera ng taong bayan. Mukhang bayaran, suhulan, kaya pera natin. Hindi kaya, nagtatanong si Kamanong, hindi kaya pati ang ginto na hindi mapaliwanag dito gagastusin. Ang nawawalang ginto, di umano kung nasaan ang 25 tons. Hindi kaya ang mga ginto natin, ito kaya ang dahilan. Kaya nililitis ngayon ang dating Pangulong Duterte ng ICC. Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil napakalaki po ng gastos na ginastos natin dyan. Nakakalungkot lang po mga kabayan. Kaya po yan, napakaganda po ng binigay po ng mensahe ng dating Pangulong Duterte. Dahil talaga nakita po natin yung tapang at tatag at tibay ng kalooban ng dating Pangulong Duterte. Kahit po siya ay inaapi, pinupolitikal, demolition job sa kanyang pamilya, pero nahandyan pa rin po yung kanyang tapang at pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa ating mga Pilipino. Talagang nahandun po yung kanyang dignidad. Pilipino siya, mga tambay. Kahit ano po mangyari, hindi niya isusuko ang pagiging Pilipino niya. At syempre po, never niyang ginawa na siya ay nagsuko sa banyaga ng Pilipino. Pero sa panahon ngayon, usong-uso po sa bagong Pilipinas. Sa binagoong Pilipinas, napakarami pong Judas, mga kabayan. Isang damukal lang Judas dahil ang pinakapuno ay yun daw po ang kahudas-hudasan. Di umano, mga kabayan. Ibang klase po. Kaya po mga kabayan, yung suporta po ay napakalaking bagay po yan sa mga Duterte. Yung suporta po ng Pilipino sa kanila. Diyan po sila humuhugot ng lakas ng loob, tibay ng loob, tibay ng damdamin, di ba? At siyempre po, isama rin po natin sa dasal ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte. Saka po talagang hindi po papayag yan, mga kabayan. Isa pang malaking problema ng Vice President, komento ko po mga tambay, siya po ay tatrabahuhin din. Tatrabahuhin po yan. Dahil nga po, nakita nyo po kung paano tinrabaho ang dating Pangulong Duterte. Kahit po sa illegal na pamamaraan, labag at napakaraming paglabag sa batas, pati lahat po, pati pagsaklaw, binaboy nila ang ating judicial, ginawa po nila para sa pagpapabagsak. Kaya po, hindi po malayo na isusunod na po nila ang Vice President. Kahit anong pamamaraan gagawin nila. Kasi nakikita po natin, umuusad na po, gigil na po. Gigil na po ang mga politiko. Lalo po ang institusyon ng Kamara. Gigil na po maumpisahan ang impeachment ng Vice President. Talagang buburahin na po sa politika ng mga hayop na ito, di umano. Ng mga hayop na ito, di umano. Talagang ibang klase po ang pagkatao ang mga pagkatao nila. Ibang klase po ang mga pagkatao nila, mga kababayan. Ibang klase po pala sila pagka nakahawak na kapangyarihan. Nagpapasalamat po ako mga tambay. Maraming salamat sa dating Pangulong Duterte. Kasi po, kahit po sobra pong ginawa po sa kanilang panggigipit sa politika, pamumulitika, pero talagang binigyan po niya tayo ng napakaraming ideas. Lalong-lalo po nung pinupus po ng binagoong Pilipinas na balangkasin po ang ating salinggang batas. At gumamit po sila ng pera, magpapirma para po yung sinasabing yung PI, yung People Initiative. Di ba? Buti na lang po mga kabayan, naharang po. Buti na lang po hindi natuloy. Kung nabago po nila ang ating saligang batas, kawawa po tayong mga Pilipino. Ganito po ang gagawin nila pagpapatakbo sa atin. Ganito po. Kapangyarihan po. Kukontrolin nila lahat.
pati po batas, kaya nilang ilagay sa kanilang mga kamay. Yung kapangyarihan. Dahil nakita po natin hindi pa nababago ang saligang batas natin. Pero kung magpatakbo sila ng batas ay nasa kamay nila. Pati po ang ating mga kapulisan ay gumagamit na rin po ng kamay na bakal sa mga Pilipino. Wala po silang pakialam sa mga batas. Wala po silang pakialam kung lumalabag na po sila sa batas. At hindi po sila natatakot sa ating judicial, ang mga pulis. Wala po silang kinatatakutan yata. At ganun din po ang mga politiko natin sa binagoong Pilipinas. Kaya po, wag po nating pabayaan, wag po tayong magpakampante. Hindi po kailangan magpakampante ngayon ang mga Pilipino. Hindi po kailangan magpakampante dahil mga traitor po ang kalaban. Traitor po ang kalaban ng mga Duterte. Puro pailalim po sila bumanat, mga traidor, mga kabayan. Napakahirap pong pagkatiwalaan ang mga traidor. Ipagkakalulukan yan dahil sa kapakinabang at kapangyarihan. Kaya po mga kabayan, siyempre po, huwag po tayong magpakampante sa kanila. Mahirap na po. Baka po mangyari niyan ay lalo pong mapahamak. Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte. Tayong lahat. Buong Pilipinas ay malalagay na po sa alanganin pagka itong mga tao na ito ang dire-diretsong manunungkulan sa ating bansa. Mga kababayan, kawawa po tayo sa kanila. Nakita po natin 3 taon pa lang kung gumawa po sila ng pagpapatakbo, paglilingkod sa ating bansa, pamumulitika, ipamimigay ka pa, ipagkakalulo ka pa sa ibang bansa, ibibigay ka pa sa banyaga, ibang klase, at isang damukal na korupsyon. Mga kababayan, ang gagawin sa atin ng mga ito. Walang awa sa mga Pilipino. Puro pangako lang ang kaya nilang gawin sa atin. Pangako, mga kababayan. Puro salita. 3 taong walang gawa. Muli po mga tambay, maraming salamat po. At syempre po, isama po natin sa dasal at maingatan po. At ang mga masasama ay hindi magtagumpay. Sama po natin sa pag-iingat. Ingatan nawa po ang ating mga politiko katulad po nila dating Pangulong Duterte siyempre na lalo po sa kanyang katandaan ay mapaglabanan niya po lahat ang binigay na problema sa kanya ng mga traidor sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po siyempre sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At maraming salamat din po Vice President Sara Duterte at nananatili po kayong malakas at matatag at ang dating Pangulong Duterte. Paalam. Bye-bye. Ingatan na ba.